Naniniwala ka ba sa sundo? Pues kung hindi ka naniniwala, panoorin mo to. Ano nga ba ang sundo? Sabi nila, ang sundo ay ang pinakamalapit mong kamag-anak, kaibigan, kakilala, na sinasabi nilang siya ang susundo sa iyo sa oras ng iyong kamatayan. Madalas makita ang mga sundo sa isang ospital. Sabi nila, kapag nakita mo ang sundo mo, ibig sabihin nun hindi ka na magtatagal. At ang tanging mamamatay lamang, ang tanging nakakakita sa kanilang mga sundo, unless bukas ang third eye mo. Yung istorya ko ngayon ay base sa totoong buhay na naganap noong 2006. So, March 2006, nadiskubre ng mga doktor na may sakit na leukemia ang isang guro. Naitago na lang natin sa pangalang Myra. Si Ma'am Myra ay mabait, mahinahon, at napakalapit niya sa kanyang mga estudyante. Ganyan i-describe ng mga estudyante ang kanilang guro na si Ma'am Myra. Kaya kahit na may sakit, gusto talaga makadalo ni Ma'am Myra sa pagtatapos ng kanyang mga estudyante. Subalit, hindi na ito pinayagan ng mga doktor at pinayuhan siya na magpahinga na lamang sa bahay. March ng taong 2006, nang unang makonfine si Ma'am Myra sa isang ospital sa Dasmariñas, Cavite. At doon, una niyang nakita yung janitor. Isang matandang janitor. Noong una, pangkaraniwan lang talaga. Makalipas ang 2 buwan, muli na namang nakita ni Ma'am Myra ang isang janitor. This time, nung nakumpay naman siya sa isang ospital sa Pasay City. And medyo nagtanong siya kung bakit nandun yung janitor, same na janitor na nakita niya sa Dasmariñas, Cavite, sa ospital. Tinanong niya na bakit daw para tila ba sinusundan siya ng janitor na ito. So wala man siyang binanggit kung kakilala niya ba yung janitor o ngayon niya lang nakita. So Hulyo ng 2006, nung pangatlong beses na na-confine si Ma'am Myra, and this time ito ay sa isang ospital sa Tagaytay City. Naikwento niya na nagtataka siya kasi mula noon hanggang ngayon, muli na naman niyang nakita yung janitor sa pangatlong pagkakataon. And since abalang lahat sa paggawa ng paraan kung paano siya gagaling, kung sinong doktor, anong ospital ang magpapagaling sa kanya, kaya hindi na napagtuunan ng pansin yung mga sinasabi niya. Sumapit ang ika-15 ng Hulyo taong 2006, around 5:30 AM. Kakauwi lang sa bahay ng 2 anak ni Ma'am Myra, at ang isa naman niyang anak ay naiwan sa ospital upang magbantay at tulungan si Ma'am Myra. Matapos siyang kumain, napansin na lang na tila ba may kausap siya. Habang nakahiga, bigla siyang kumaway sa pader at sabay sabing, "Paring Efren, Paring Efren, sandali lang, hintayin mo ko." Makailang beses niya itong sinabi at inulit niya ng inulit. And dahil sa curiosity, pasimpleng na itanong sa kanya, sino ba si Paring Efren? Bakit ba tinatawag niya ito? Nakakagimbal lang sinabi ni Ma'am Myra na si Paring Efren ay yung asawa ng kanyang co-teacher. At naalala namin na namayapa na nung nakaraang taon ang asawa ng kanyang co-teacher at
napaglibing pa nga si Ma'am Myra dito. Doon namin na-realize na ito pala isang sundo. Kaya pinapuntanan lahat ng mga kapatid, lahat ng mga malalapit na teacher, malalapit na estudyante at kamag-anak, ang kanyang mga anak. Makalipas ang 6 na oras, binawian na nga ng buhay si Ma'am Myra. Doon ko lang din nalaman na tinaningan na pala ng mga doktor ang buhay ng mami ko. Hindi ko man nakita ang sundo ng mami ko, pero personal kong nasaksihan kung paano sinusundo ang isang taong mamamatay na. Kaya ang masasabi ko lang, patuloy kayong manalangin at maging mapanuri, dahil hindi natin alam, baka yung malapit na kamag-anak natin na hindi natin alam na namatay na, pero nakikita mo pa, siya na pala ang sundo mo. Hanggang sa muli, ito po ulit si Erwin, ang pambansang patangkali ng Pilipinas. See you on my next vlog. Bye bye. Peace.